Naghagis lang ng isang bote ng tubig ang binata sa kanilang palikuran, hindi niya inaasahan na ang bote ng tubig na ito ay maglalakbay sa panahon. Napadala ito sa noni 2,000 taon na ang nakalipas. Nagulat siya nang matuklasan na ang kanyang supermarket ay hindi lamang nakakapagpadala ng mga supply. Kahit na ang napakagandang Empress ay maaaring may padala rito. Sa mga sandaling ito, ang Empress ay paspusang lumalaban sa pagsalakay ng mga barbaro mula sa timog, at ang mga sundalo sa lungsod ay malapit ng maubusan ng pagkain. Nang wala na siyang maisip na paraan, hindi niya inaasahang matuklasan na may ibang mundo sa loob ng mga pader ng lungsod. Nakakaawa. Ate, hindi naman sa hindi ako magbabayad ng utang ko. Kailangan mo ba talagang tutukan ako ng espada? Nasaan ito at sino ka? Inakala ng binata na ang babae ay naparito para maningil ng utang, ngunit nang makita ang reaksyon nito, nalaman niyang nagkamali siya. Sa mga sandaling ito, naamoy ng Empress, na 5 araw nang hindi kumakain, ang bango ng instant noodles na hawak ng binata. Hindi niya napigil ang lumunok at lakas loob na nagtanong kung maaari siyang tumikim. Napakabukas palad naman ng binata at ibinigay ang instant noodles isang tikim lang. Hindi na mapigilan ng Empress ang sarili. Hindi niya inaasahan na mayroong ganito kasarap na noodles sa mundo, mas masarap pa kaysa sa luto ng kusina ng palasyo. Wala pang 3 segundo, naubos na ng Empress ang isang tasa ng instant noodles. Sinabi ng Empress na bibilhin niya lahat ng instant noodles sa bodega, pagkatapos ay naglabas siya ng isang kumikinang na gintong inggit. Ibinigay niya ito sa binata bilang paunang bayad, pagkatapos ay tumalikod at kinuha ang 2 kahon ng instant noodles. Naiwan lang ang binata na tulala sa kinatatayuan. Matapos dalhin ng Empress ang instant noodles pabalik sa lungsod, ipinatawag niya ang general at pinapamahagi sa mga sundalo ang instant noodles. Kumuha ang general ng instant noodles, binali ito at inilagay sa bibig, at agad na nagulat. Ang noodles na ito ay pinirito pala sa mantika, napakasarap sa kabilang banda, ang binata. Hawak ang gintong inggit, tiningnan ng CCTV sa kanyang bahay. Hindi niya alam kung saan biglang sumulpot ang babae. Ngunit natuklasan niyang walang nakuha ang CCTV kaya kinunan niya ng litrato ang gintong inggit at ipinadala sa isang appraisal master. Para malaman kung ito ay totoo o peke. Hindi niya inaasahan ang kanyang matutuklasan. Ang halaga ng gintong inggit na ito ay lumampas sa 1 milyon yayaman na siya ngayon. Hindi nagtagal, matapos maubos ang instant noodles, bumalik muli ang Empress sa bodega ng binata para kumuha ng mga supply. Nagdala siya ng isang malaking kahon ng gintong inggit bilang kabayaran. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 na milyon. Mababayaran na kaya ang utang ng pabrika? Ano man ang mangyari, ano pa ba ang mas nakakatakot kaysa sa isang lasenggo? Lahat ng mga bagay sa bodega ay ibebenta ko na sa iyo hindi nagtagal, sa tulong ng mga ginto at pilak na bigay ng Empress. Yumaman ng husto ang binata ngunit narinig ito ng kanyang dating kasintahan. Ang babaeng mukhang pera, para makipagbalikan sa binata, ay sadyang nagpaganda ng husto sa kalaliman ng gabi. Nais niyang makuha ang binata sa ganitong paraan. Aya, Chinge. Alam ko namang nagkamali ako alang-alang sa 3 taon nating pagmamahalan, huwag mo naman akong paalisin, sige na. Lumabas ka. Hindi ka sikat dito. Anong ginagawa mo, Chinge? Kung alam ko lang na bilyonaryo ka na, bakit pa tayo maghihiwalay? Kung ganoon, hayaan mong pagsilbihan kita ngayong gabi kapag nabuntis mo ako. Lahat ng yaman mo ay magiging akin na. Sino ka? Ang lakas ng loob mong guluhin ang magandang sandali ko. Umalis ka na agad. Ikaw. Saan ka ba nanggaling? Huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin. Multo. Napakasama ng babaeng iyon. Nilagyan niya ito ng gayuma. Ano na ang gagawin natin?